rockin' with it. Hello beautiful people! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. So nakapaghapunan na ba kayo ng bonggang-bongga? Ako tatanungin ninyo. Eto sa awa ng Diyos tapos na kami kumain, relax na relax ngayong gabi at walang stress na nararamdaman. O diba? And then kanina plano ko sanang mag-live, hindi na ako nakapag-live kasi naglinis ako at naglaba ako ng bonggang-bongga. So para ayoko kasi matambakan ng labahan, so nilaban ko na. And then plus nilinis ko yung sa may area ng desktop namin kasi yung desktop hindi na siya nagagamit. So tinanggal ko yung mga wire and then plano ko siyang ibigay doon sa janitress namin bukas. Kasi kaysa naman naka-stack lang siya dyan at hindi siya nagagamit, so bigay na lang kasi meron naman akong laptop, tapos meron pa akong tablet, tapos meron pa akong cellphone, parang over. So hindi ko kailangan ng may desktop pa. So yung desktop, bigay na lang natin doon sa tagalinis para bukas magamit niya, parang magamit niya. So yun yung ibig ko sabihin. And then ayun nga, Diyos ko, naloka ako kasi marami ako nababasa mga message na sinasabi nila sa akin, Mama Sam, kumusta naman si Dominican Republic? Mama Sam, ano na nangyari? Sana napa-x-ray nila, sana na ano nila. Alam nyo guys, sa totoo lang, nalungkot ako sa part na yan, na-stress ako sa part na yan kasi parang feeling ko, after nyo nangyari yesterday, ang dami nating concern. Ando doon ako na parang ganun siguro talaga tayo, syempre nag-aalala tayo sa mga girls, kung ano ang nangyayari sa kanila, bakit sila pinarampas sa kabila ng umuulan. Ako naman, ang say ko naman dyan, kasi sanay na ako sa ganyan. Dati siguro yung mga concern ko, naku grabe, bakit ganito, bakit ganyan. Pero knowing Miss Grand, show must go on sila. Wala silang keber kung bumabagyo yan. And then, ako na-appreciate ko din naman lahat, lalo na yung mga staff din nila, yung mga nagtatrabaho din talaga dyan. Imaginein mo kung makikita mo yung behind the scene talaga ng nangyayari yesterday, yung mga nagtatrabaho dyan sa paligid, talagang ayun din, basa din sila sa ulan, natutumba din sila, kawawa din kung iisipin mo. Pero kasi ganun show must go on sila wala tayong magagawa doon. So ang concern ko yesterday is kamusta yung performance na ipinakita ng pambato natin, and then sino ba yung mga kumabog. Hindi ko na concern kung ano man yung mga nangyari dyan kasi kahit naman maging concerned tayo dyan, hindi rin naman nila papakinggan kung ano yung mga sinasabi natin. Ando doon tayo na yes, gusto natin maging parang care sa mga girls, lalo na sa mga nadulas. Totoo naman yun. Pero at the end of this story, ang mga girls na to, baliwala lang naman din sa kanila kung ano yung nangyari. So, katulad na lang halimbawa ng Dominican Republic, to be honest, yesterday, hindi ko hinanap kung ano ang naging sitwasyon niya after niyang madulas. To be honest, hindi ko inano yun. Kasi, naman siya I think, aware naman siya na madulas yung area yun, and then yung rumarampa naman siya, nakita naman natin kung paano siya sumemplang ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, hindi ko alam. Kasi parang after niyang sumemplang, nakalabas pa siya doon sa top 5. And then, ayun nga. So, kasi kanina marami ako nababasa na ano kaya nangyari dito kay Dominican Republic, kamusta naman siya. So, nandun na rin ako na parang, sige na nga, magkalkal na nga ako kung anong nangyari dito after ng swimsuit competition. Actually, kagabi naisip ko yun. Parang, sabi ko, kamusta kaya yan si Dominican Republic? Ganun yun lang yung naisip ko. Pero hindi ako naghanap na sitwasyon niya kung kamusta na siya. So, kanina, since na may mga nababasa ako na talaga nag-aalala yung mga kababayan ko na talagang worry sila kay Dominican Republic, especially ng Dominican Republic, kasi siya lang naman yung matinding sumemplang dito. Aba, ang bruha, nag-live pala siya last night after ng pageant ng swimsuit round na habang nagdi-dinner. And then, ayun, naloka ako sa kanya kasi sa live niya, sinasabi niya na she's okay at tuwang-tuwa siya at nandoon talaga na
siya ng halakhak. So doon naloka ako kasi parang sabi ko yung mga kababayan ko nag-aalala sa'yo ng bonggang-bongga. But I'm happy na rin kasi nakita ko naman na okay siya. So yun, nawindang lang ako sa kanya kasi parang everybody na parang nag-aalala, tapos yun naman pala, she's okay. And then, meron siyang interview with Mr. Nawat, tinanong siya kung she's okay. And then, sabi naman niya, she's happy, she enjoy everything, and she grateful kasi ang dami daw na nag-follow sa kanya after niyang madulas doon. So, nakakaloka kung iisipin mo. And then, ayun, sumigaw pa siya na, Miss Grand is the one and only. O, diba? Nakakaloka. At the end of this story, sabi ko nga, ano sila, wala sa kanila yon kung ano man yung mga nangyari yesterday. Feeling ko, dead ma sila sa mga ganyan sitwasyon. Ako kasi parang, syempre mga professional naman yung mga yan at alam naman natin na talagang sanay na yan sa mga ganyang sitwasyon, lalo na kung mga model talaga sila. So, ayun, so swerte na lang kasi at least 'di ba hindi nabagok yung ulo niya, hindi sumemplang ng bonggang-bongga doon sa semento. Kasi kung sumemplang yun, eh di good luck talaga sa kanya. Anyway, so be grateful na rin kasi nakita naman natin na she's okay at bukas nga daw talagang magpapasabog din daw siya ng bonggang-bongga. Eh di good luck. Ang nakakaloka lang dito, parang lahat nag-alala sa kanya. Tapos ayun naman pala, she's okay. But okay na yon kesa naman sa parang na-disgrasya siya tapos na-injured. So, mas mahirap naman yon. Ayun, hindi naman siya injured. Bukas, ayun nga, rarampa siya ng todo, di ba? So, mahirap talaga. Sa Miss Grand kasi, parang feeling ko, ano sila, yung, alam mo yung lagi silang gusto nila ganyan, may drama, may eksena. So, wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga sila ever. O, di ba? So, bukas, swimsuit round, ewan ko, manonood ba kayo? Kasi ako parang feeling ko gusto ko na lang magpamasahe ng todo-todo. Charot. So, yun. So, ewan ko, hindi ko alam. Kasi medyo nawalan din naman ako ng gana. Parang feeling ko, anong rason para manood, 'di ba? At ayun, kung gusto niyo manood lang kayo. Gusto niyo suporta lang kayo. Wala namang mawawala sa inyo kasi ganun lang, enjoy lang natin siguro yung pageant na to, but don't take it seriously kasi syempre kapag seryoso tayo at parang lumalabas lang tayo na parang tayo yung yung gigil na gigil dyan sa Miss Grand na yan. And then, I think, ang problema kasi sa atin, pinapatulan natin yung bawat eksena na hindi naman dapat. Kasi kung hindi ka interesado, no need na, di ba? So ako, talaga support lang ako sa girls na lumalaban dyan from the Philippines. And then, ako, mas gusto ko nga ngayon. Tinatanong kasi ako dati, sino daw ba yung favorite kong candidate sa Miss Grand? To be honest, wala. Noong sa simula pa lang, ayun, si Nikki sinusuportahan ko lang kasi syempre, she's a Miss Philippines, kaya nakasupport ako kay Nikki. Pero after nang makita ko yung performance ng mga girls, humanga ako doon kay Angola talaga. Sobrang panalo talaga yung eksena niya sa kasi Nigeria, yun. Gustong gusto ko silang dalawa. And then the rest is, hindi ko pa alam, wala. Si Dominican Republic, paborito ko na siya. Charot! Paborito ko na siya sa bunutan. Nakakaloka siya. So, yun. So, maraming may nababasa nga ako, sabing ganon. Huwag kang mag-alala, after 2 months, tingnan natin kung magre-reklamo yan o hindi. I don't think so. Hindi naman sila siguro ganon. Wala yun sa kanila. Sanay yan sa mga hinampas-hampas sila. Sanay yan sa mga nadudulas sila or malay mo yung jowa nila, sila, binabalibag sila ng bonggang-bongga. O, di ba? So, hindi natin alam. Basta ako, happy na lang sana tayo kasi at least walang na talagang sasabihin mo yun na aksidente at naging malala yung sitwasyon. At least sila, na-carry nila yung mga ganyang sitwasyon kasi ako hindi ko carry yun. Siguro, aarte ako nun ng bongga-bongga. Ito nga yung braso kong ito. Ayan, masakit yan. At tumama yan doon sa yung nagpunta kami ng Dream World kasi yung mga bata natakot sila tapos parang tumakbo sila sa akin. So, sobrang hindi ako makagalaw. Ito,
parang pagkapasok, yung pagkatakbo nila, natulak nila ako nang mampasto doon sa may pader. Hanggang ngayon, masakit siya. So, yun. Iniinda-inda ko kasi may nararamdaman ako na parang makirot. So, yun. Anyway, ayun. Bukas, ano ba? Excited ba kayo? Kasi ako, konti lang. Hindi na ako excited sa swimsuit round kasi parang feeling ko hindi naman na kailangang ulitin to sa totoo lang kasi kahapon parang yung mga girls naman pumalo naman din sila talaga rain or shine, di ba? So talagang nakita naman natin yung performance nila yesterday. And then now I think parang wasting time lang kung magpa-pageant pa sila bukas ng swimsuit round. But ayun, so nakaplano na siya 7 p.m. daw. So tignan natin kung anong mangyayari diyan. But hindi ako ganun ka-interesado ng bonggang-bongga. Yung kumbaga parang okay, tignan natin bukas kung wala akong ginagawa, tututukan ko siya. Pero kung meron ako pupuntahan at gagawin ay siguro sa ibang araw na lang yan. So yon yung ganon yung nararamdaman ko. Eh kasi nga, di ba, parang ano lang, naloka lang ako doon kasi naramdaman ko yung mga tao parang nakaka-stress, yung mga parang anong-ano sila sa Miss Grand na apektado sila sa bawat nangyayari dito sa Miss Grand. And then hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban natin, sinasabi natin ako dapat security ng mga girls, doon tayo, dapat yung organization alam nila, pero parang feeling ko alam naman nila lahat yung mga ginagawa nila na hindi na natin kailangan pang pakialaman kasi at the end of the story nakita ninyo yung alalang-alala tayo, ayun, nagtatawa lang pala sila, di ba nakakabwisit? So doon sa part na yun nabwisit ako kasi parang lahat ng mga nababasa ko, kawawa naman si Dominican Republic, ano kaya nangyari sa kanya, yung parang lahat simpatya kay Dominican Republic, tapos si Dominican Republic ayun, habang naka-live siya, ngit-ngit siya ng ngit-ngit sa kakatawa, di ba? So parang nakakaloka, parang nakakabaliw lang na parang ang buong Pilipinas nag-aalala sa sitwasyon. Halos awayin na yung mga organization dito para lang sa kapakanan niya. Tapos at the end of the story, malalaman ko na ngiti-ngiti siya, parang ang labo. Nalalabuan ako sa part na yon. So, yon. So, tignan natin bukas yung pambato natin na si Nikki. Kakabog ba o hindi? So, ako wala na rin akong masasabi dyan kasi parang feeling ko naman bukas ay ibibigay niya yung kanyang makakaya na talaga ng bonggang-bonggang performance level. So, tignan na lang natin, panoorin na lang natin lahat. Kung interesado kayo manood, hindi manood kayo. Kung hindi naman, okay din lang. Ganon. Ako kasi, ewan ko, basta nanood lang ako sa part na sana mag-Miss Universe na. Charot. So, yun. Mas gusto ko na lang yung Miss Universe. Eh, kasi, stress ako yesterday. Stress ako ng bonggang-bongga sa mga tao na parang feeling mo, nakikipag-away sa wala namang kakwenta-kwentang bagay na lahat na lang nababasa mo, parang ang sinasabi ganito, ganyan. Eh, sila yun. Wala tayong control doon. So, yun lang. Kayo ba? Okay na ba kayo? So, I hope na nakapag-move on na kayo dito sa Miss Grand sa sitwasyon yesterday. And then, bukas, kung may time kayo, hindi ko kayo hihingkayatin manood, pero nasa sa inyo na yon. At wala naman akong sasabihin na iboto kasi wala naman tayo doon sa parang final round ng botohan ng mga kung sino man nakapasok dyan. So, wala akong ipopromote about Miss Grand kasi parang feeling ko naman naghihintay lang tayo ng panibagong activity nila at tignan natin. So, yun, ganun lang. Wala akong ibang tawag dito, ibang nararamdaman. Kundi gusto kong magpahinga, gusto kong magpamasahe, at gusto kong manood ng Netflix. Di ba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga bawat nangyayari? Natuwa din ba kayo na nakita ninyong happy na si Dominican Republic? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan!
So guys, maraming salamat syempre sa inyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, ako nga gusto ko nga palitan to guys ng pangalan eh. Tingin nyo ba okay ba ang kwento ni Mama Sam? O, di ba? So, kaysa sa Sam Sam TV. So, let me know kung okay yung title ng name na yon. So, please comment below para at least malaman ko naman. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, subscribe naman kayo. So, yan. So, guys, hanggang dito na lang. See you again tomorrow. Have a good night. So, yan. Bye!